Hi again, it's me, Michael Dollar. Welcome back to my channel. Hi again, it's me, Michael Dollar. Welcome back to my channel. Wow, God is good all the time. Kumusta po kayo? Naway po ay nasa mabuting kalagayan po tayo sa awa ng Diyos at sa habag ng Diyos. Mayroon lang akong konting i-share na opinion. Kung napapansin nyo, nananawagan po ang ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Administration after suffering losses in the midterm elections. President Ferdinand Marcos Jr. has ordered all cabinet secretaries and head of agencies to submit their courtesy resignation. Malacanang. Bakit naman kailangan pa niyang manawagan niya ng courtesy or resignation sa lahat ng kanyang gabinete? Ito ba ay napapawatig na ang kanyang mga gabinete ay hindi nagtrabaho ng maayos, hindi naggampanan ng maayos ang kanyang mga kanya-kanya tungkulin? So palasipan sa akin to kung bakit siya nanawagan ng mass resignation sa lahat ng gabinete. Kung hindi siya satisfied sa performance ng iyang gabinete, pagkatanungin niya rin sarili niya bilang Pangulo, bilang ating leader, bilang siya ang nakaupo dyan, siya ang namamahala sa ating bansa. Bago sana niyang isisi sa mga kanyang gabinete ang performance, ang mga tungkulin ng kanyang gabinete, isipin niya muna sa sarili niya. Unang-una, tingnan niya muna ang sarili niya. Kung okay rin ba ang kanyang performance, okay rin, kung nagampanan rin niya ba ng sapat at tapat ang kanyang ginagampan na posisyon bilang ating Pangulo. Nakakalungkot na kasi isipin, nagsisi siya sa kanyang gabinete, doon niya binuhos niya kanyang pagkadismaya sa kanyang gabinete. Una sa lahat, dapat tingnan muna sa sarili niya. No? Sa Bisaya pa, susuyon sa ang iyang kagalingon, kaya nga bumaba kayong performance sa survey. So, ibig sabihin lang yan. Marcos Jr. ang nagsabi, nag-utos ng courtesy resignation sa lahat ng kanyang mga miyembro ng gabinete. Now, balikan natin, bakit ba siya nag-utos ng mass resignation? Well, yan po ay dahil sa pagkatalo ng alyansa. Lilima lang ang napanalo ng Marcos Jr. Meron pang dalawa doon na humiwalay na sa kanila, yung Amy Marcos at saka Kamit Villar. No? Laking tao ba ang ating pangalawang Pangulo na si VP Inday Sara? So yun, pati nga mga kaalyansa ni dating Pangulong Tatay Digong, ayan, nakalaban nyo, inaawan nyo, hinahapon nyo. Bago mo sana sisili sa mga gabinete mo o nag-courtesy ka na mag-assign, baka ikaw din po mag-assign ka na rin po kasi 3 years ka na po nakaupo dyan, pero talagang ang sambay ng Pilipino ay sakad na. Talagang ang sambay ng Pilipino mulat na, gising na sa katotohanan. Again, this is my personal opinion po. Sana po bago nyo isisi sa inyong gabinete o nagre-request kayo ng resignation sa gabinete nyo, sana po kayo rin po mag-resign na rin po kayo. Kasi pahirap na po ang ating bansa. Parang bumalik po tayo sa dating nakaraan. Sa panahon ni Tatay Digong, gumad na po ang ating bansa. Oo. Sa 3 taon yun na nakaupo dyan, parang talamak na po ang kasamaan, talamak na po ang kahirapan, talamak na po ang mga krimen, kaliwat kanan. So, puro tapos hinahunting nyo ang mga kalyansa ni Tatay Digong, si VP Inday Sara, ang lahat ng alyansa ni lahat ng alyansa na Tatay Digong pinapahunting nyo. So, ano ba to? Talagang nakakawala na po ng gana. Ako personally po, nakakawala po ng gana. Nawala na po ako ng gana sa ating government. Hindi na po talaga maganda na aura ang nangyayari sa atin ngayon. So, yun lang po. Nilabas ko lang po ang ating damdamin. Sana po ay kung mag-resign po ang inyong gamitin, sana kayo na rin po, mag-resign na rin po kayo. Kasi
Kasi para sa akin, mas magaling po si VP Inday Sara. Kasi sa totoo lang po, hindi pa rin po nawawala ang aming tiwala sa aming Tatay Digong, sa mga Duterte family. Kasi nakita na po namin ang gawa nila. Nakita na po natin ang magandang resulta, ang outcome, simula nung umupo si Tatay Digong sa, nung Pangulo pa siya. So, sana po, akin lang po personal opinion po. Resign na rin po kayo. Mas magagampanan po ni VP Sara kung siya po ang umupong bilang Pangulo ng Pilipinas. So, yun lang po ang aking nakita ng obserbaan po. Mas kampante pa ako kay VP Inday Sara kung sakaling papalarin na po siya na Pangulo ng ating bansa. Ilabas ko lang po ang aking nasa puso ko.